Sa isangang pahayag, binalaan ni Akbayan President Rafaela David si Vice President Sara Duterte sa kanyang walang komento na pahayag hinggil sa patuloy na panggigipit ng China sa West Philippine Sea. Ayon kay David, ang pahayag na ito ay nagpapakita ng malalim na pagkakatapat ng Vice Presidente sa China kaysa sa kapakanan at dignidad ng mga Pilipino. Sinabi ni Duterte, nang tanungin tungkol sa patuloy na panggigipit ng China, walang komento. Sa tingin ko, kumpletong sagot na ang pahayag ni Congressman Paulo Duterte. Dapat sagutin yan ng Department of Foreign Affairs and the Secretary of National Defense. Sinang-ayunan niya ang pahayag ng kanyang kapatid na si Congressman Paulo Duterte, na ginawa bilang tugon sa mga pagbatikos ni David nitong nakaraang buwan sa katahimikan ng Vice-Presidente sa West Philippine Sea. Ayon kay David, ang pinakahuling pahayag ni VP Sara Duterte ay nakakalungkot, lalo na't ang bansa ay magdiriwang ng araw ng kagitingan sa Martes 9 ng Abril. Ang walang komento na pahayag ni VP Sara Duterte ay nangangahulugan ng walang pagmamahal para sa bansa at sa ating mga kababayan, pahayag ni David. Inaangkin ng Beijing ang soberanya sa buong South China Sea, kasama na ang karamihan ng West Philippine Sea. Kahit na ang gayong pahayag ay lubos na na-invalidate ng isang internasyonal na tribunal na nagmula sa isang kaso na isinampa ng Maynila noong 2013. Dito kay BP Sara Duterte, okay? Siya ho kanina ay ulit-ulit na namang tinanong. Ito na naman ang paulit-ulit. Paulit-ulit niyang tinanong si BP Sara Duterte tungkol sa issue ng China. Alam mo, buti nga mabait pa si BP Sara Duterte dito eh. Pero tablado ho yung media dito. Alam niyo kung bakit? Ito ay simpleng tanong eh, na hindi naman ho siya dapat talagang sasagot. Ewan ko ba bakit itong mga vlogger na bayaran ng administrasyon na ito, paulit-ulit pa rin, bakit di nagsasalita si BP Sara Duterte sa China? Parang mga tanga lang eh. Una-una, hindi naman po trabaho ng isang vice presidente ang dumaldal. Alam niyo ho ba yun? Pangalawa, Secretary of Education si Vice President Sara Duterte. Tapos gusto niyong pasagutin tungkol sa foreign relations? O di kaya sa issue ho na dapat ang sumasagot, una, yung militar. Actually, ang dapat lang talaga sumasagot dyan, walang iba kung hindi ang Pangulo. Kasi siya nga ho ang chief architect pagdating ho sa foreign policy. Yan po ay sensitibo. Alam niyo ba kung bakit ang chief architect ng foreign policy ay walang iba kung hindi ang presidente? Kasi napaka-sensitive ho ng issue na yan. Dapat po talagang pinag-aaralan ng maigi ang issue pagdating ho sa relasyon sa ibang bansa. Kasi ho, tandaan ninyo, marami hong mga nangyayari sa ibang bansa na ito'y noong pang dekada-dekada na ho ang mga nakaraan. Ibig sabihin ho, hindi ho ito bagong mga pangyayari. Ito po ay resulta ng mahabang panahon kung bakit nagkaganyan. Ibig sabihin ho, matinding pag-aaral ang dapat gawin dito. Kaya hindi ho pwedeng ang mga humihirit dito yung mga bida-bida. Hindi ho pwedeng kung sino-sino nagsasalita dito. Yan ho, dapat ang presidente lamang po ang talagang nagsasalita. Kaya nga nung panahon ni Pangulong Duterte, di ba, siya lang ho ang pwedeng magsalita. Ngayon, marami na. Nandyan si Panelo, nandyan si Roque. Hindi ho, totoo, di ba? Yun ho ang katunayan yan. Dapat to ang presidente lang ho ang nagsasalita. Hindi ko alam kung bakit pinagpipilitan nila. Isipin nyo ha, tanungin kayo. Halimbawa lang, sabihin kay BP Sara Duterte, Madam Vice President, anong masasabi ninyo tungkol dito sa resort sa Bohol? Parang ganun yung tanong eh. Sandali, ako ba ang sekretary ng DENR? Bakit akong tatanungin mo? O di kaya ang tatanong kay BP Sara Duterte, Madam, anong masasabi mo at si Chavit Singson nahuling dumaan sa busway? Di ba ho, dapat tanungin dyan yung MMDA o di kaya DOTR, o di ba? Kasi nasa ilalim niya ng LTO, yun ang dapat tanungin. Ano kung ano-ano tinatanong nyo kay BP Sara Duterte? Mga hindot pala kayo eh. Hindi ho yun noon talagang di ba? Alam mo, particular ho ang mga Duterte, ayaw ng ganyan. Kita nyo, pansinin nyo si Basti, si Mayor Basti Duterte. Alam nyo di ba, kabilin-bilinan sa amin, wag nating pag-usapan ng national ha. Kasi nga, siguro winarningan na kami kasi mababara lang kami. Kasi ano naman ang pakialam ko sa national?
Totoo. Totoo naman kasi honest sila na, sandali, hindi namin linya yan eh. Hindi kami dapat tinatanong sa mga issue tungkol sa China. Ang issue lang yung sa lugar ko, yung ginagawa kong pagpapatakbo sa Davao. Ganun ang mga Duterte. Kung ano lang yung trabaho nila, yun lang dapat. Etong mga media, medyo todo eh. O sabi nito isa, sila Cas Janet, todo black propaganda sa mga Duterte. Ito sinabi ko na ito eh. Uulit-ulitin ko lang para ho sa kaalaman nyo. Ha? Di ba sinabi ko naman sa inyo, ang laki ng pera na siraan ng mga Duterte, particular si VP Sara Duterte. Ang laki ho ng pera. Actually, hindi lang po ako nagsabi niyan. Pero akong unang nagsabi niyan, nireveal ko sa inyo na may mga kukuning vlogger para siraan si VP Sara Duterte. Ako ho una nagsabi niyan. Pangalawa ho, si Senator Amy. Pero si Senator Amy may halagang 400 million ba yun? Na para siraan si VP Sara Duterte? Paulit-ulit, magagalit si Libayan. At least hindi pa ulit-ulit yung words ko. Atatatak, mga ganun. Grabe yun. Di ba ho? Kaya ang tanong lagi natin dyan sa mga yan, lalo niya, tanong natin yan kay Cas Janet. Cas Janet, magkano ang natanggap mo doon sa sinasabi ni Senator Aiming 400 million? Tanong natin si Cas Janet. Magkano ang natanggap mo doon? Kasi at least, umamin, di ba? At least umamin si Makagago, di ba? At least umamin si Makagago na siya talaga bayaran. O mas kahit pa paano, kahit disgrace to the human race, etong si Makagago, kahit pa paano naging honest siya. Di ba? Alam nyo, ganito ho kasi ang nangyayari ngayon sa social media. Talaga ho meron silang operasyon na siraan po si VP Sara Duterte. Kaya kahit ano na pong issue, ibabato nila. Kahit nga ho ito eh. Sabi ko nga ho sa inyo, baka in the future, sisihin si VP Sara Duterte kung bakit nagtatago si Pastor Kibuloy. Sa katunayan, tinanong sa kanya yan eh. Ano masasabi sa pagtatago ni Pastor Kibuloy? Ang daming tinanong tungkol sa kanya dyan eh. Sabi ko, ano naman ang kinaugnayan ni VP Sara dyan? Yung Ale, bising-bising kakatrabaho, di ba? Di ba, paulit-ulit pinupolitika si VP Sara Duterte, ditong mga bayarang vlogger, di ba? Tapos, magagalit sila kay VP Sara Duterte. Pero tingnan mo ha, anong paulit-ulit na sinasabi ni VP Sara Duterte? Paulit-ulit niya sinasabi, tsaka na yung politika, ang aga-aga naman ng 2028. Dapat muna nation building tayo. Dapat muna suportahan muna ang administrasyon. Isipin nyo ha, kahit anong paninira nitong mga tanso, vlogger na ito, hindi ho nagbitaw ng masama si VP Sara Duterte kay Pangulong Marcos. Yung iba nga, inip na eh. Di ba? Yung iba, naiinip na, ilang mga supporter ng Duterte, naiinip na. Nabanata ni VP Sara Duterte si Marcos. Pero gayon pa man, hindi ho lahat. Gayon pa man, hindi ho niya ginagawa yun. Kita nyo, napaka-professional nitong alin na to. Napaka-professional ni Madam VP, di ba ho? Pero etong mga bayarang vlogger, itong mga tanso vlogger na ito, araw-araw talaga ang laman ng kanilang vlog, wala ho silang positive news about their president. Ang meron lagi negative news about Duterte, about Kibuloy, about VP Sara Duterte. Pansinin ninyo. Mas may mga nasasabi pa nga tayong magandang ginagawa ni Pangulong Marcos kaysa sa kanila eh. Ano ba talaga ang trabaho ninyo? O nga pala. Hindi nyo nga pala amo si Marcos. Ako naniniwala ko eh. Naniniwala ko. Hindi ho nang gagaling sa kampo ni Pangulong Marcos yung mga bayarang vlogger. Hindi ako naniniwala. Kasi hindi nga man lang siya na nagsasabi ng mga good news ni Presidente eh. Nanggagaling ho sa iba. Walang iba kung hindi dyan kay Tamba. No, sa tingin ko hindi, ito honest to. This is an honest opinion. Hindi na eh. Ako, from my side, I don't think magandang idea na kumuha pa si presidente ng vlogger na para siraan si VP Sara Duterte. I don't think. Hindi niya gagawin yun. Feeling ko ang gagawa niyan, yung susunod na makakalaban. Kasi, alam mo, this is just my own opinion. Knowing the president, nung mga kasi nakausap po dati doon sa mga dati pa po na nakakausap po namin si Bongbong Marcos
Chillax lang yan eh. Chillax! Hindi, ito being honest, chillax lang yan. Hindi yan yung pa-atake mode, hindi. Siya yung tipo ng, okay. Although may negative yun. Pero at the same time, ano lang siya, para siyang, okay. Ang kanya is to survive this presidency. Ang kanya, yung maitaguyod uli yung pangalan nila. At yung kanya, baka malamang mawala yung mga kasong dapat niyang tanggalin. Yun lang sa kanya. Feeling ko yun lang. Yun lang yung kanya eh. Yun lang yung concern niya. Mag-survive lang. Matapos lang ito. Yun lang. Kaya lang, merong mga amuyong. Yun ang problema, yung mga amuyong. Sa paligid. Yun ang hindi natin alam. Ang isang alam kung talagang pinaka-amuyong dyan, walang iba. Ito marami kasi nagsasabi, di ba malamang si Lisa Marcos yan? Ito, in my own opinion ito sarili kong opinion, sa pagbabasa ko, Lisa Marcos is just being a wife. Tama ba? Yung English? Nagiging asawa lang siya. Na pag binabanatan yung asawa niya, nasasaktan siya. Pero yung galaw, ako, feeling ko hindi. Decision, maybe nakaka-contribute siya, or maybe siya minsan nagdidesisyon. Pero ang talagang dumidiskarte dyan, ito kasi matagal ko nang alam to eh. Ang talagang dumidiskarte dyan, walang iba kung hindi si Speaker. Pagdating mo sa issue ng politika, etong mag-asawa hindi naman po yan dati ewan ko ngayon. Pero dati, hindi naman sila yung tipong sa politika. Hindi sila ganun chillax yung mag-asawa na yun eh. Pag nakasama niyo, pag nakita niyo yan, chillax lang yan. Relax lang yung mga yan. Ang lahat ng thinking kung paano dumiskarte, etong si Romualdez, siya na talaga ang political operator ever since ng mga Marcos noon. Ito walang biro. Kaya ito'y sa pagkakilala ko. Kasi tandaan ninyo, dati kami nagpupunta ng mga event nila, kahit birthday ng kanyang ina, pinuntahan po namin yan, may mga picture po kami yan. Kaya yun yung pagkaalam ko eh. Ang talagang magaling pagdating sa politika, sa pamilya nila si Senator Amy at saka si Romualdez. Kaya nga sila nagbabanggaan eh. Kasi magkaiba sila ng desisyon. Hindi nyo ba napapansin? Magkaiba sila ng desisyon kaya sila nagbabanggaan. Etong mag-asawa, parang nakikinig lang. Siguro kaya nagagalit si ate kasi mas pinakikinggan si speaker kaysa kay ate. Parang ganun eh. Parang ganun ang kinalalabasan.